Gandang hapon po sa inyong lahat. Maiksing mensahe lang ito para sa couple at para sa inyong ring lahat. No? Binata man o dalaga, may asawa man o wala. Pero may survey muna ako bago ko pataasin ang inyong mga kilay sa mga susunod ko sasabihin. Sino ang naniniwala dito sa perfect marriage? Asang kamay? Sa pa. Baka nagda-doubt lang. Sino naniniwala dito sa perfect marriage? Taas ang kamay. Talagang wala, my goodness. Tutulungan ko kayong maintindihan kung ano nga ba ang perfect marriage. Kasi yan ang ebidensya na successful ang culture natin. Kinumbinsin nila kayo na walang perfect marriage. Except for me. Hindi nila ako na-convince. Bakit? Kasi pinag-aralan ko eh. Lalo na sa Pilipinas, talagang walang naniniwala. So, inalam ko, bakit nga ba? Sabi ni Socrates, a Greek philosopher, na pinanggalingan ng lahat ng ideas ng Western world, sabi niya, wisdom is the beginning of definition of terms. Ano yung sabihin nun? Magiging wise ka pag dinefine mo yung terms ng salita. Yung meaning niya, i-define mo. So let's start with the word perfect. To define a word, go backwards. Balik ka lang, saan siya galing? Etymology. Doon mo makikita yung truth. So the word perfect was created or invented during the time na yung tao, mga scientists, inventors, etc., naka-invento ng measurement, inches, width, length, height. By the time na nagumagawa na sila ng mga design ng produkto because they were looking for solutions to people's problems. Gumagawa sila ng design to make our life easy. So, every time they make a product, may design mo na yan because nanggagaling mo na dito yan yung idea. So, lalabas yun, the drawing nila. Then, pag lumabas na yung produkto, halimbawa, furniture, may sukat yan, syempre, hindi pwedeng gawa lang ng gawa. Ang itsura no, pag wala kang design. Pag nasunod na yung measurement according sa design, they call it perfect. Nasunod eh. Tama na. No? There's also a point in your life that you use the word perfect sa bahay ninyo, etc. No? Pag may nakita kayong tama, nasa gitna, sukat na sukat, perfect. You can create your masterpiece. Perfect yan for you. Okay? Now, let's go to the word marriage. Ang marriage naman is from the word gem. A precious stone. Dalawa kayong precious stones. Sa lahat ng nag-aasawa dito, you are both precious stones. Pareho kayong created ng Diyos. Pareho kayong mahalaga sa Kanya. Pareho kayong may built-in capacity to survive. No? Walang higit or lumalamang. Pantay ang kapangyarihan na binigay ng Diyos bago pa sila pumitas ng prutas na pinagbabawal. Which means, bago sila nag-asawa. Kaya nung mag-asawa na, kailangan ayusin ng Diyos yan at kailangan niya sabihin sa babae na He will rule over you. Genesis 3:17. Dahil pag hindi, magpapatayan yung dalawa ngayon. Alam ng Diyos yun. Kaya kailangan may isang nagro-rule. So, i-explain ko yan mamaya. Yung marriage na gem, precious stones, kailangan pag-isahin. Kasi kalat-kalat yan eh. No? Yung gold, silver, kalat-kalat yan. They have to collect it together para maging isa. Paano maging isa? Aalisin yung mga dumi, tubig, by pressure, heat, pinapainit, until maging valuable ang stone na yan, yung precious. Magiging valuable siya. Paano naging valuable ang silver? Pinagsama-sama yan. Hanggang sa wala ng dumi, anything. Paano naging valuable ang gold? Ganon din. Pinagsama-sama. Hanggang sa wala ng dumi, elements of water, or dirt, anything. Pag pinagsama natin ngayon, yung sinasabi ko, perfect marriage means habang kayo nagsasama ng matagal, dapat nawawala na yung mga pangit na ugali. Dapat nawawala na yung pagkamaldita. Dapat nawawala na yung mga bisyo. Hindi naman kasi kailangan ng marriage ang bisyo.
O, pag dinefine pa rin natin yung marriage according to Family Code, sabi ng Family Code Article 1, marriage is a special contract. Pag sinabing special contract, may ordinary. Ano yung ordinary? Pwede mong i-impose ang terms and conditions mo. Ninyong dalawa, hanggat wala kayo nilalabag na batas, morals, public policy. Pero sa marriage, ang mag-i-impose na ng terms and conditions ay yung batas na. Ibig sabihin, nakasulat na. Hindi ka na pwede magpasok ng terms and conditions mo, unlike civil contract. Oh, marriage, sabi doon, ang linaw. Special contract, not subject to stipulations. Ano ba stipulations? Ito yung terms and conditions ninyo na gusto nyong dalhin sa marriage. Ano ba yun? Yung nagpapasaya sa inyo. Ano ba yun? Sugal, alak, sigarilyo, babae. Kailangan ng marriage yan? Kailangan ng marriage, girls? Yung abisyo? Eh, pag isa-isa natin yan, talagang magbibigay ng stress sa buhay niya. Diba? Sigarilyo, alak, sugal. Sigarilyo. Mauuna ka. May iwan asawa mo. Hindi naman talaga healthy yan. Diba? Sugal. Oh. Hindi na po pwede yung porke pinamanahan ka ni daddy ng manok. Tuloy pa rin ang sugal. Nag-asawa ka na eh. Bawal na. Pati pang babae, lalo na. At lahat ng itong bisyo na to ay, what? Pagpapasaya sa sarili. At ginagawa pagpapasaya sa sarili habang single. Tama? Aba, hindi pa rin kayo naninindigan. Bahala kayo. Ayaw yung manindigan, ha? Oh, yes, Father! Dapat ganun. Oh, eh, ang bisyo naman laging dito sa side na to. Di ba? Malalaki. Ang bisyo lang ng mga kababaihan, party. Oh, ang bibilang na naman sa kamay yung babaeng nagtotong eats or what. Di ba? Eh, na rin sa kahirapan nyo kaya nagtotong eats. So, ang perfect marriage, therefore, at pagsasama ng male and female na sumusunod sa design ng marriage, sa sinasabi ng marriage, malinaw na po, ang perfect marriage ay pagsasama ng male and female na hindi inaatake ang asawa, hindi sinisigawan, kasi bawal. Husbands, love your wives and do not be harsh to them. Nasa Bible. Sino ba magsasabi ng tama para maging maayos ang relationship nyo? Diyos lamang. Hindi Senado, hindi Kongreso. Diyos lamang. Siya nag-create ng marriage eh. Siya nag-create ng male and female eh. Hindi pwede magdikta ang gobyerno. Kaya kahit sabihin pa nilang may equality, hindi applicable yan sa marriage. That's only applicable for the corporate side. At the moment na nag-asawa na, inaayos na ng Diyos niya, He will rule over you. Problema, pag yung lalaki, hindi nag-take the lead. Magte-take over yan. Kasi may kakayahan din yan maging leader. And you will never like it. Pag yan nag-take over, siya magpapatakbo ng buhay niyo. You will never like it. Because hindi nasusunod ang design ng marriage. Ang sakit naman minsan kapag nag-ruler lalaki, nag-take over, ang tingin sa asawa, mababa na. Ginagawang utusan. Kasi helper daw. O alam niyo ba meaning ng helper? It's from the Hebrew word ezer, which means God in the flesh. Yung ezer. Pangalan din ng Diyos yan. Ginamit niya nung tumatakbo mga tao sa kanya for immediate help. Which means, yung babae pinili mo. God in the flesh para sa iya. Takbuhan mo sa oras ng pangailangan. Ano ba yung oras ng pangailangan? Yung mga bagay na wala ka nang magawa. Na siya lang makakasolve. Palimutan nyo. Okay? Mga bagay na hindi mo control. Maapaw, gumagawa ka lagi ng sperm ang mga lalaki. O, kanino ilalabas yan? Sa asawa lang. Hindi sa labas ng bahay. Okay? So pag nagtanong uli ako, sino naniniwala sa perfect marriage? Hindi pa rin magtataas. O, tandaan nyo to. Thank you, sir. Tandaan nyo to. Anything na hindi nyo pinaniniwalaan, hindi mangyayari sa inyo. Hindi ka mag-e-effort. Di ba? Hindi ka naniniwala eh. Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Hindi naniniwala eh. Hindi mo ma-enjoy talaga perfect marriage. Hindi mo ma-enjoy yan. That's supposed to be, lumalago ang buhay ng mag-asawa. Napag-aralan na yan sa maraming lalaking university sa Amerika. Lumalago ang buhay ng mag-asawa, humahaba ang buhay kaysa sa mga single. Kapag tama ang ginagawa. Eh kung mali,
may issue pa rin, binitbit pa rin sa marriage, eh wala na. Mahirapan kayo talaga maging isa. Finally, Albert Einstein. Marriage is a risk. Pag sinabing risk, abay pwedeng humiksi buhay mo. Risky daw marriage talaga. Paano naging risky? I-stressin ka ng asawa mo. Oh, mga bisyo, hindi niya maiwanan, hindi niya matalikuran. I-stressin ka noon. Pero may enjoy niyo daw ang journey of your lives together by having one spirit. Siya mismo nagsabi nun. At ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang spirit. Bad spirit na yung isa. Isa lang. At ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang ulo. Because ang isang katawan na may dalawang ulo, parehong leader, is called a monster. Isa lang. God is a God of order. God is very organized. Inayos niya lahat yan. All we have to do is to believe and practice it. Okay? Kaya hindi inaatake asawa. Yun ang perfect marriage. Hindi nagsisiraan sa isa't isa. Ang tingin din niya sa asawa niya, image of God. Because whenever you attack your partner, you are attacking the image of God. Bawal ang negatibo. Bawal ang magbibintang sa asawa. Bawal yung marami kang duda. Huwag kang manonood ng telenovela kasi. Para hindi mo binadududa asawa mo. Ha? Mga ma'am, misis. Nagbibigay ng dumi yan. Virus sa utak. Walang malay-malay yung husband mo, uuwi. Ikaw baka nang bababae ka na ha. Toxic yan. Do not entertain negative thoughts. Mga dumi na pinapakita sa social media o sa TV. Malala na ang ating culture. That's why wala nagtataas ng kamay sa inyo. That's why I have to correct your mentality. Ma-enjoy nyo ang marriage ninyo. Pagsasama ninyo dalawa. Lalo na kayo. So, nakikiusap lang po ko sa last part ng aking message. Meron po kaming BCIDB Palad ng Diyos Foundation. Pinupuntahan namin mga hirap na lugar. Pinubuksan namin ang kanilang kaisipan. Nagpapang-feeding program kami para mabawasan yung ating poverty level. That's the only way to change the Filipino, yung bagong Pilipinas na sinasabi ng Bongbong, nagsisimula yan dito sa mentality. Lahat may kakayang yumaman. Lahat may kakayang umunlad ng buhay. Yun ang binigay sa atin ng Diyos from the very beginning. Kaya hingi lang po kami tulong, may sobre po dyan sa inyong mesa, at iikot po ang basket para magtuloy-tuloy po ang aming advocacy sa pag-seminar sa mga taong nasa may hirap na lugar. Maraming po salamat and congratulations to the both of you. We will now proceed to the beverage